Okay. Muli po, isa pong magandang gabi sa bawat isa. Good evening po. Yan, so giniginaw daw yung iba. So tayo po'y nagpapasalamat. Ramdam na natin ang palapit na anniversary. Kala nyo ang Pasko. So tayo po'y nagpapasalamat sa ating pong Panginoon Diyos for this opportunity once again na tayo po'y may pagkakataon na makapagbalik po ng pasasalamat sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. So, salamat po sa bawat isa na talagang alam ko yung iba pa po, galing pa po sa work. So, we're so thankful to the Lord sa pag-iingat niya, sa patnubay niya rin na tayo po yung makarating ng maayos at ligtas dito po sa ating pong bahay-sambahan. Sa lahat po ng ating pong mga kapatiran na nasa online for some reason, so hindi po namin kayo kasama. So, good evening po sa inyong lahat din. So, malakas yung echo ha. So, salamat po. And this time, ayayan ko na po ang bawat isang tumayo. Ating pong simulan ng ating pong gawain sa ating pong panawagan sa pagsamba sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, Talata 1. Bigkasin po natin ng sabay-sabay ng may pangunawa. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din tayong lahat. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Please remain standing. Pwede po natin, search me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Manalangin po tayo. Panginoon, dakilang Diyos, muli kami po'y nagpapasalamat sa gabing to, Panginoon, sa pag-iingat sa amin sa buong maghapon at sa pagkakataong to, Lord, na kami inyong idinako dito po sa aming pong bahay-sambahan upang sama-sama, Panginoon, magbalik ng lahat ng pasasalamat. Papuri, Panginoon, na karapat-dapat lamang sa inyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa mga nagdaang araw na kami inyong iningatan. Salamat po sa inyong mga salita na siyang gumabay sa amin upang amin pong malampasan ang bawat araw, Panginoon, sa amin pong buhay, na patuloy, Panginoon, na nanintindigan sa amin pong pananampalataya. Thank you so much, Lord. Panalangin namin ang inyong patuloy na patnubay sa gabing to, Lord, as we serve you. Continue to bless every part of our program. Kayo naman patuloy na madakila sa bawat tatayo, Panginoon, sa likod ng pulpitong ito. At naway ang pangalan nyo ng madakila. Patuloy naming pinapanalangin din ang lahat ng aming mga kapatiran na papunta pa lang dito, Lord. Ingatan niyo po sila at sama-sama po kaming magbabalik ng pasasalamat, papuri sa inyong dakilang pangalan. Pinupuri namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. This time po, let us worship the Lord through singing. Tayo po umawit para po sa ating Panginoon. Awitin po natin, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Ready now? "'Tis so sweet to trust in Jesus,
just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know the say the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I prove him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust his cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust him, how I prove him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease. Just in Jesus, simply taking life and rest and joy and peace. Last chorus. Jesus, Jesus, how I trust him, how I prove him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Amen. Tunay po na napakasarap pong magtiwala po sa Panginoon dahil pong tunay na ang Panginoon ang siyang kakalinga po sa atin. Let us sing, God will take care of you. Be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Beneath his wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Through days of toil when heart doth fail, God will take care of you. When dangerous fears your path assail, God will take care of you. On the chorus now. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Last stanza. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean where we want upon his breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Amen. Amen. Maaari na po tayong upo. Salamat po. Preacher Jonel. Yan. Preacher Jonel na. Yan. So, isama po natin sa mga panalangin yung ating pong mga manggagawa. Okay? So, this time tayo po idadako sa ating pong prayer time.
So akin pong bibigkasin yung ating pong mga prayer list na nakalagay dito sa ating pong slide din. So it will flash. Appreciate kung meron as much as possible. Maganda rin na nagno-note sa akin. Pero for some, alam ko, general prayer request na natin yan, prayer list. So pamilya na po tayo dyan. But for the additional, so as much as possible, mas maganda pong nakukuha din natin siya, nalilista. So that we can also include that in our prayers sa ating pong mga tahanan din. Okay? So, patuloy natin sama sa panalangin and we're so thankful. Kasama po natin ang ating pong mahal na bishop this evening. So, we're continue praying for the good health. So, hindi po biro yung naging lakpay po nila Brother Edson, nila Pastor Jason. So, talagang 2 weeks sa North. So, bailan po yan. So, sabi nga ni Pastor Norman, iba po yung time zone natin at time. So, medyo talagang mahirap. So, pag-pray po natin, lagi good health, protection po para sa ating pong mahal na bishop. Kasama na po si Ma'am Maris at ang kanila pong anak na si Sister Sophia at maging kanila pong mga kasama sa kanilang tahanan. So ito po yung ating pong laging pinapanalangin. Every time may engagement po yung ating pong mahal na bishop, strength, safety, and success. Okay? So whether it's an international or local trips, so lagi po nating isama sa panalangin yung mga ministry po ng ating pong mahal na bishop. So we're so thankful. So kagabi po, bagamat pagod, pero nagkaroon po ng talagang mentoring. So lahat po ng mga anak-anak po ng ating pong mahal na bishop, so patuloy po natin isama sa panalangin lagi. So nakakalakas po yan sa mga manggagawa. So pasama rin natin sa ating pong panalangin ang ating pong Pastor Norman Norman Gatdula para po sa success din ng mga ministry that God has entrusted him through our bishop. So, hindi rin biro. So, sa mga pagkakataon, lalo na ang ating pong mahal na bishop ay gumaganap ng kanya pong tungkulin sa iba't ibang churches to help as an evangelist. So, abala naman po ang ating pong Pastor Norman. So, patuloy natin isama sa panalangin na maging maayos po ang lahat ng pangangasiwa po dito sa ating pong church. So, busy rin po yan sa pag-iisip para po doon sa kanila pong nalalapit na wedding. So, I think hopefully nakuha po nila yung na-reserve po nila yung lugar. So yun po yung prayer request ng ating pong Pastor Norman last time. Sama rin po natin sa panalangin yung lahat po ng Living Water Baptist Church mula po sa ating pong dito sa ating church home sa Santa Mesa, yung mga ministry, yung mga church leaders, kasama po dyan mga pastoral staff, preachers, deacons, and every leaders po ng bawat ministry na meron po tayo sa ating pong mga gawain. And ang nalalapit po na 31st anniversary ng Living Water Baptist Church Santa Mesa. So December 21 na po yan. So magiging talagang pupukan na yung mga practices nito. Talagang unawain na lang po natin. So lahat po ng mga kabilang po dyan. So para po yan sa Panginoon Diyos. So LWBC Kids Musical, salamat po sa success nung Sunday. And this coming Saturday, so together with the gift giving din sa lahat ng mga center. So, kasama po yung mga bata at yung mga magulang po. Hopefully, may isama rin. Opportunity po yun to share the Word of God. Aside sa makakapanood yung mga bata po ng musical na napanood po natin ng Sunday. So, pag-pray po natin yan at naway patuloy na maging success lalo na po yung magkaroon po ng maraming profession po. So, LWBC Saturday Children Ministry. So, yan po yung active pong binanggit para po yan sa Sabado. So, meron po tayong from San Jose, Igea, Calle 12, yan. Nagtahan, Quintina, Malacanang, De Dios, GSIS, Pasig, at Taytay. So, kung gusto niyo pong magkaroon ng opportunity of ministry, pwede kayong mag-join po dyan. Ang ating pong mga local and international ministries, churches, and mission. So, kung kayo po may pagkakataon, pwede nyo rin pong puntahan yung ating pong missions and churches po. Andiyan po nakalista lahat ng ating pong mga sinusupport din ng mga missionary. So, yun nandito, talagang lang to. So, talagang from Living Water Baptist Church. May mga iba po dyan na wala dito. So, pwede nyo rin pong, but for the purpose ng ating pong prayer time. So, ito po yung ating pong mga international na churches and mission po. Meron tayo sa Paris, sa panguna po ni Pastor Nelson. Meron naman tayo sa Italy, sa panguna po ni Pastor Andy. Dalawa po yun. Sa Milan at sa Como, si Pastor Andy at Pastor Genesis po ang nagtutulungan po dyan. Sa London po, ang ating pong Pastor Jabez together with the help ng mga preachers po doon.
In Japan, we have 2. Sa panguna naman po ni Evangelist Robert Berba, si PMJ, si Preacher Sir, okay, na nagdiwang din ng ilang araw lang ng kanyang kaarawan. Sa Canada, we have Pastor Eric Mariano. So, majority ng mga prayer request po dito sa ating pong mga missions and churches sa ibang bansa, mostly spiritual growth. And then, isa sa mga pangangailangan doon is yung worship place kasi iba po pagka nagre-renta. So, yun po yung isa pa sama natin sa panalangin. And para naman po sa local mission po natin, we have in Muson, sa panguna po ni Pastor Henry, sa Tondo, sa panguna po ni Pastor Daniel, sa Parañaque, sa panguna po ni Pastor Jonathan Iglesia, sa Valenzuela, sa panguna po ni Pastor Jason Pangilinan, sa Kalaka, sa panguna po ni Pastor Darwin. Okay? So, ang mostly prayer request naman po dito is yung, sa Tondo po, yung pagtatapos po ng walling po doon. Sa iba po, yung Christmas Fellowship sa Parañaque, sa 13 po yan, pag-pray po natin. And then, yung mga spiritual growth din ng mga kapatiran natin sa mga mission na yan. Okay? So, may iba po, kailangan din ng mga additional cheers para po sa ibig sabihin po niyan, lumalago na. Okay? So, talagang wala ng buwan. Okay? So, positive po yun. So, kasama rin po ang JBLC. So, sa panguna naman po yan ni Pastor Mark J. This coming December 13. So, Sabado din pala yan. So, sabay yung ang 14th church anniversary po doon. So, pag-pray po natin yan. At alam ko, ang ating pong mahal na bishop din dyan. Okay? So, sama po natin sa panalangin yan. And ang ating pong Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary, I think magtatapos na rin po yung this week yata. Tama na? Okay. So yung ating pong mga brethren abroad din, construction ng MIBC Monterey new building and facilities. Okay. So, sama rin natin sa panalangin, mga kapatira natin may mga karamdaman. Una na po dyan si Dr. Merly Kasahe, Physical Strength and Healing, and also Bishop Andaya, Healing and Strength. Evangelist Eddie Mesa, kasamang kanyang may bahay, Rosemary Hill, Physical Strength po yan. And then yung mga senior po natin dito sa ating church, lalo na po, lumalamig na. So yung mga tuhod-tuhod yan. Okay, so mag-pray po natin. Safe pregnancy po ni Sister Bernadette Manalo at saka si Ma'am Den Iglesia. Healing naman po para po sa cancer nila Glenda Shell, Eden Segundo, Teresita Domingo, Marisa Tovillo. So, praying po for the healing ng cancer. Okay? And healing din po para kay Deacon Chito sa kanya pong trigeminal neuralgia. And also healing para po sa brain aneurysm ni Cheryl Silverio. At yung dialysis and healing din para po sa father ni Brother Carlo. At saka kay Brother Works. Okay, pamangkin po ni Sister Flo. Ayan. Complete recovery rin po ni Pastor Henry, Sister Kenji, Nanay Ligay Duran, Sister Aida, at saka ng father po ni Preacher Jojo. Good health and good luck test for Nanay Gloria Kabiling and Nanay Antay Vicenta. Healing and strength din po para po sa mother ni Sister Maan at maging kay Sister Maan na rin po na siyang nag-aalaga ngayon sa kanya pong mother. Healing kay Pastor Adan Panisales at Pastor Bernie Montero. Sa mother po ni Sel, so patuloy na healing po at kalakasan. Para po kay Joseph Lingat po, isa po sa mga ninong ko, yung kanya pong heart condition, tsaka yung CKD and prostate concern. Healing din para kay Angeles Baloloy, pneumonia po ito. And healing para kay Lily Ruga. Healing from lung cancer naman para po sa mother po ni Sister Marie de la Cruz. Healing para po kay Sister Raina and negative dengue result. At naway mag-normalize na rin po yung BP para po kay Sister Margie. And healing din para sa heart disease po ni Erlinda. So patuloy din natin isama sa panalangin yung mga businesses ng mga kapatiran natin. Rayco, Jenlyn and Jenner Publishing House, LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra, yung Team Diamond, RMS Transport Services, Rosemar's Travel and Tours, Palimbagan Printing House, New Global Sentry Security Services. And then lastly,
some list of prayer para po sa application po ng sister ni Sister Winnie, Elisa Bulali, para po sa kanya application sa Australia. And yung preparation po ng nalalapit na kasal ni Brother Harvey and Sister May sa January. Also, wisdom for Joanna Claire Rambak and Jesseline para Domingo para po sa kanilang board examination sa December. At work for Brother Kyle and promotion din po para kay Deacon Chito. And wisdom for Arwin and David's exam. Ganon din sa DSCP Journalism and Choral Competition ni Lisette. Okay? So, yun po yung ating pong mga prayer list natin. So, kung meron po tayong idadagdag, so, kunin po natin yan. So, andyan po yung ating pong mga kapatiran, si Preacher Jonel, ayan, si Brother Kyle to get yung ating pong mga prayer requests. Sige po. Good evening po. Yes. Please include your prayers sa kay Ma'am Pia. On the way na po siya pauwi sa dito. Galing po sila sa Pangasinan sa kanyang mga team sa DAR. Nagkaroon siya ng stomach pain. So, sa ngayon, at the moment, nandun ho sila sa San Fernando Hospital sa Pampanga. Pray lang po kasama si Pastor Daniel. So, fast healing po sa kanyang stomach pain. Thank you po. Ma'am Pia po, pakisama po sa ating pong list. Healing for... Sige. Pastor Poy, go ahead. Kasama po sa prayer yung training po ni na Ma'am Millet, Ma'am Jen Lynn, saka si Ma'am Melts. Sa yung mga taga-PUP po kasama si Rob. Sa South Korea, pag-alis po nila hanggang makabalik po. Okay na yung ano? Apa, yung Okay. passport, yung visa. Okay. Hindi ko alam kung approve eh. Okay. Pero ma-approve din po. Sana po. Alright. Amen. Okay. Topper, go ahead. Healing for my rashes sa back. At nag-doktor ko yesterday. Sige, Kayna. And Kina. Yun. Asma ni Kina. Yan. So, pag-pray po natin yan. So, I think pinost din yan ni Ma'am Kisha. Yung kay Kayna rin. Okay? Pati kay Topper. Okay? Meron pa po? Any additional prayer requests? Pastor Mark J. Pakisama po sa panalangin yung success po ng medical mission po natin sa Pampanga this Sunday and this Friday and the next Friday. Then yung anniversary po natin. Okay. So merong mission, medical mission bago yung anniversary rin. So sa 12 yun, no? So 5 and 12. Okay, so mag-pray po natin yan. Sister Wena? Pakisama po si Brother Dan kasi sila pabalik-balik ng Turkey, Europe, iba-ibang lugar ng Europe. Tapos ako po yung kalakasan ko sa ka-wisdom sa ginagawa ko. Okay. Okay, so salamat po Sister Wena. Meron pa po? Bago po tayo dumako sa ating pong sama. Sister Jen. Kasama na lang din po yung kapatid ko, Pastor. Ano po pangalan? Mark Corsino. Nag-apply kasi siya ng yung mag-aaral para mabigyan ng visa sa US. Okay. Student visa. Okay. Opo. Okay, so sama po natin Mark Corsino. Patuloy na pakipag-pray din yung tuhod ko, complete healing. Yan, okay. So yan, December na nga. Malamig. Yan, kay Sister Nora po yung kanya pong tuhod po niya. Okay? So, medyo naging concern niya po yan for the previous weeks po na hindi din natin siya nakasama. Okay, so at least yung continuous healing. Okay? So, siyempre kailangan maganda yung lakad niya pagdating ng ng January, pag hinati, di ba? So, kailangan maglalakad yan, mahaba-haba. Di ba? Kailangan yan. Meron pa po?
Okay, so aside po sa mga list natin, may ipa-flash po yan. So yung ating pong mga kay Sister Wena po, si Brother Dan, yung safety, tsaka yung wisdom po para kay Sister Wena po, kay Pastor Boy, yung travel po nila Mamilet, Mels, sila Sister Jenlyn, okay? Tsaka may kasama po sila yung pag-iingat, papunta at pauwi po. Yan, kila Topper po, yung kanila pong mga karamdaman, si Kayna, yan, yung si Marco Sino para po sa kanyang application for student visa, si Sister Nora, yan. Meron pa ba tayo nakalimutan? Si Pia, Ma'am Pia po, para po sa immediate ng quick healing po ng kanyang pong stomach pain. Okay, so wala tayong na-miss. Sige po, so, Ma'am Cheryl, Sister Cheryl, go ahead. Pastor, pa-pray yung family ko, yung mga parents ko po, yung safe na travel nila from Canada to Chicago. Kasi winter na kasi po. Kaya sana safe yung daanan. Okay. Right? So, yung family po ni Sister Cheryl. So, safe travel. Okay? So, yun lang po. So, ipa-plus po natin yung mga iba dyan. So, at yung iba po, hopefully, nasulat nyo rin po yung ating pong mga nag-share na kanila pong prayer request. So, wala na po tayong closing again. So, siguro partner na lang po sa tabi nyo na lang. So, tayo po ay sama-samang manalangin. Pwedeng kung 3 kayo dyan, pero kung 2, mas okay po. Iwasan na lang po natin makagambala po sa mga katabi natin. So, as soon as possible, tuloy na po agad tayo sa prayer po natin. So, manalangin na po tayo ng sama-sama. And then, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong program. Sige. Tayo pong lahat yung manalangin.
Amen. Salamat po sa ating pong lahat. And this time, tayo po'y dadako naman po sa ating pong pag-welcome po sa ating pong mga bisita. At tayo po'y nagpapasalamat because this evening, so binisita po tayo ng isang pastor. Yan. So kasama po natin from Gospel Light Baptist Church, Batak City. Bisita po siya ni Jessa Domingo, Pastor Stephen Lay Gitap. Yan. Okay. So good evening po. So thank you so much for being with us this evening. Kami po yung nagpapasalamat at nabisita niyo po kami. Aside po kay Pastor Stephen Lay, meron po ditong first time niyo po na nakasama namin kayo. So, meron po ba first time? O kung wala na po, tayo pong lahat ay tumayo. But as we sing yung ating pong ligaya ng buhay, wala mo na pong aalisin yung lugar. So, kantahin muna po natin siya for first stanza and then pagkatapos po niya, magkamayan po tayo. All together now, let's sing Ligaya ng Buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Magkamay po tayong lahat. Come on, everyone. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is the Savior too. He will change your life. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive in friends today and you'll have a happy life. Tagalog version naman. Come on, everyone. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Amen. This time po, tayo po ay muling umawit po sa atin pong Panginoon. Amen. Awitin po natin, I know whom I have believed. Ready now? I know that's why God's wondrous grace to me He had made known, nor why unworthy Christ in love to them before His own. On the chorus now. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know that how this saving faith to me He did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He's able to give that which I've committed unto Him against that day. I know that when my Lord will come at night or noonday fair, nor if I walk the veil within or meet Him in the air. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He's able to keep that which I've committed unto Him against that day. Amen. Tunay po na napakasarap magpuri po sa ating pong Panginoon. Tayo po'y maaari ng umpo.
Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit may suliranin man, palagi kang aawitan, Jesus. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, aking Jesus. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. To God be the glory po. Amen. Salamat, Brother CJ, sa napakagandang paalala niyan. Ang Panginoon Diyos hindi nagkukulang. Amen. And this time, alam ko po, sabik na po tayo sa ating pong mga bishop na marinig siyang muli at tayo po'y mapangaralan. Ihanda na po natin ang ating pong mga Bible, ang ating pong mga pen and notes as we listen to the Word of God na dadalhin po sa atin ng ating pong mahal na Bishop, Freddy De Vega. Preach on! Amen. Okay, good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat, Pastor Rodel, at kagalakan pong muli na nagkaroon ng pagkakataon. Actually po, yung pong 8 araw na lakbay ministeryo po namin sa lugar po ng Norte, sa Vigan, Narbacan, La Union. Kung isasama nyo po yung Believer's Breakfast po natin, nasa mga 18 preachings po yan.
So kaya pakiramdam ko po talaga, para ako nakipagpuno talaga. Literally, parang nakipagpuno sa Diablo. Ano po? But the grace of God is really great and wonderful. And I can say that the reason why nagagawa po natin ito, it is because of His enabling grace. Kaya naman, lagi ko pong gustong bigyan ng panahon na i-express ang aking pasasalamat sa mga tumatayong prayer warriors po ng inyong lingkod. So thank you so much for always praying for me. Thank you for including me in your prayers. Kaya naman talagang masasabi po natin that the power of God is very obvious every time na tayo po ay nagbiministeryo. So magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kasama po natin through online, magandang gabi po. Hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi yung mga gawain po natin na nasa ibang bansa, nakasama po natin ngayon. Ako po ay bumabati sa inyo sa pangalan ng Panginoon. At ngayon po, nais ko pong ibigay sa inyo ang isang hamon na kung saan magandang maging paalala po sa atin bilang mga mananampalataya. Of course, sa gawain ito, hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na malapit na po ang ating pong anniversary celebration. And I am very excited because I know that God will surely bless not just our members but even yung mga pastors na makakasama po natin. So, I would just like to remind everyone to please exert an effort and pray hard so that we can invite visitors. Because in the morning, celebration po natin or service po natin, ang goal po natin is to invite at least 200 first-time visitors. Ano po? So kaya ngayon pa lang, dapat nagpe-pray na tayo, may prospect na tayo, talagang ipadama natin sa Diyos na talagang ang pagpapahalaga po natin sa mga kaluluwa ay sincero po talaga mga kapatid. That we are really sincere in loving the lost. Mahal natin ang Panginoon at isang paraan na may papakita natin yan by loving the lost. Amen? At gayon din naman mga kapatid, dahil mahal natin ang Panginoon, pwede rin nating ipakita po yan by loving the laborers. Kaya ang morning service natin for the lost at yung ating pong afternoon para po sa mga laborers. Kaya tayo po ay nag-expect ng mga pastors na makakasama po natin doon. And I really appreciate the church po, sa inyo pong positive response sa naging challenge po natin. And I am hoping na talagang yung pong kalubusan ng lahat bago po ang anniversary, areglado na po. Okay? So this time, mensahe na po tayo. Ano po ang Baptist favorite? Amen. Preaching, di po ba? Higit sa anumang bahagi ng service, it is always the proclamation of God's Word na talagang ini-enjoy po natin talaga at ito po ang blessing po sa atin. So, I would like to request all of you now to please open your Bible in the book of Haggai. Haggai chapter 1. Haggai chapter 1, babasahin po natin ang buong chapter. We will be reading the whole chapter, and I want you to read our text with me. Basahin po natin the whole chapter, and please try to understand as we read the whole chapter of Haggai chapter 1. Kung ready na po kayo, let me know by saying amen. Haggai chapter 1, everybody please begin. In the second year of Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedek, the high priest, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, These people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, Is it time for you, O yet, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste? Now, therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ye have sown much, and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the mountain, and bring wood, and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. You looked for much, and lo, it came to little. And when you brought it home, I did blow upon it. Why, saith the Lord of hosts? Because of mine house that is waste. And ye run every man unto his own house.
Therefore the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit. And I called for the drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon that which ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labor of the hands. Then Zerubbabel the son of Shealtiel, and Joshua the son of Josedek the high priest, with all the remnants of the people, obeyed the voice of the Lord their God, and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him. And the people did fear before the Lord. Then spake Haggai the Lord's messenger in the Lord's message unto the people, saying, I am with you, saith the Lord. And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Josedek the high priest, and the spirit of all the remnant of the people, and they came and did work in the house of the Lord of hosts their God, in the 24th day of the 6th month, in the 2nd year of Darius the king. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let us go to Him in prayer. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this opportunity once again to study and hear the precious words. Lord, may you empower your humble servant. Help me. I need your enabling grace, Heavenly Father. And please reach the heart of your people through thy word. Empower me, fill me with your Holy Spirit, give me wisdom, and bless your people. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. So the message that I would like to share with you tonight is the message I entitled, Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Okay? So, a call to consider your ways. Ang panawagan po for us to consider our ways. Sa konteksto po natin, sa mga tao sa panahon ni Haggai, ito po ay panawagan for them to consider their ways. Okay, siguro po magandang magkaroon muna tayo ng idea. Actually po, the book of Haggai was written, okay, after the, Babylonian captivity. I mean, nung sila po'y nasakop, mga kapatid, during the period when the Jews had returned to Jerusalem. At ang Judah po, nawasak po yan. Yung templo po, mga kapatid, was burned. Nasunog po. And then, 70 years later, mga kapatid, yung Cyrus of Persia allowed them to return. Nasa mga 50,000 ang mga nakabalik po, mga kapatid. At ito po'y sa panahon ni Zerubbabel. Sa pangunguna po ni Zerubbabel, ang sabi nga po, governor po, mga kapatid, at si Joshua bilang high priest, mga kapatid. So, yun po yung kalagayan. Ngayon, mga kapatid, sinimulan po nila. Yun pong mga nakabalik, they start rebuilding the temple. They began to rebuild the temple. Kaya lang, mga kapatid, nung kanila pong na-lay na po yung foundation, okay, ito po ay natigil. Ibig sabihin, the work stopped at ang dahilan po, mga kapatid, yung mga opposition. Yung mga surrounding nations, talagang hindi nila kinaya yung pressure, mga kapatid. So yung discouragement, talagang napanghinaan po sila. Yun po ang rason kung bakit ang kanila pong pagtatayo ay nahinto, mga kapatid. It is because of the opposition, because of discouragement, at isama nyo na po rito yung kanila pong mga masasabi nating pang sariling interes na medyo yung focus nila napunta na sa sarili. Okay? Nawala na po doon sa pagtatayo. And you know what? For 16 years, ito po'y natiwangwang, mga kapatid. What I mean to say, talagang sa loob ng 16 na taon, for 16 years, the work remained unfinished. Hindi po nila natapos. Hindi po nila nabigyang pansin. Hindi po nila nabigyan ng pagpapahalaga. And that is the reason why the Lord talked to Haggai. At inutusan niya para isulat at kausapin po ang mga tao. So, dito po sa aklat na ito, yan po ang ating mabibigyan ng pansin. Kaya doon po sa mga binasa natin, that is actually the reason why ininbitahan ko kayo na tayo ang sama-samang bumasa ng chapter para sa pagbasa pa lang, makuha na po natin yung idea. Mga kapatid, again, for 16 years, nakatenga po yan, nakatiwangwang po yan, and the sad truth is that all of them, lahat po sila,
Pagka lalabas ng bahay, nakikita po nila yung temple. Pagka po sila ibabalik, nakikita nila yung temple. Hindi po pwedeng lalabas at lalakad po sila na hindi nila nakikita yung temple, but they are just ignoring it. And because of that, hindi po natuwa ang Panginoon. Kaya si Prophet Haggai, sa kanyang panulat, makikita nyo po na talagang ang Diyos ang siyang nagsabi kay Prophet Haggai to rebuke them. Okay? Para sila po ay sawayin, paalalahanan po sila, mga kapatid. At ito ang isang bagay na maganda rin po na somehow sa magiging pag-aaral natin, po pwede po nating i-consider, mga kapatid, kung paano pong iyon ang naging panawagan ng Panginoon sa kanyang bayan. So again, the title of my message, A Call to Consider Your Ways. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 1 again. In the second year of Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, okay, by Haggai the prophet unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedek, the high priest, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, These people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, Is it time for you, O yet, to dwell in your sealed houses? Okay, and this house lie waste. Thus saith the Lord of hosts, consider your way. Sa verse number 7, Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Kaya malinaw po na ito pong panulat na ito ay panawagan for the people of God to consider their ways. So number 1, in considering our ways, we need to consider our perspective. So, kumbaga, ang gustong i-point out ng Panginoon sa sinasabi niya kay Prophet Haggai, na sabihin sa mga tao, consider their ways, consider your ways. It means they need to consider their perspective. Parang ang isang mahalaga na maintindihan natin ngayon, yung pananaw natin, may magiging malaking kinalaman po yan sa gagawin po natin. Diba? Hindi natin pwedeng papaghiwalayin yan na ang gagawin mo ay didepende sa pananaw na meron ka. At sa usaping bayan ng Panginoon, just try to imagine, kaya pala hinahayaan po nila na sa napakahabang taon, okay, na nakahinto po ang pagtatayo, wasak ang bahay ng Panginoon, kahiya-hiya ang bahay ng Panginoon, di ba? Yan nga po nagiging biruan. Pag nakakita kayo ng chapel na maganda, na tusok-tusok, alam nyo na kung yan po ay kaninong chapel. Kung anong relihiyon po yan. INK po yan. Di po ba? INC po yan. Kapag ka po mga matatandang building na malalaki po, alam natin, Roman Catholic po yan. Kapag ka meron pong basketball sa harapan, di po ba? Mormons po yan. Pero kapag ka meron pong building na hindi tapos, Baptist po yan. Di ba? Yun po ang naging biruan, mga kapatid. Yes. Kasi itong isang bagay na ito ay parang magaan na tinitingnan po ng marami. So kaya for me, it is good to somehow be challenged and learn from this message. Ito pong panawagan to consider their ways ay panawagan to consider their perspective. It is a call to enlightenment. Diba? Ito po'y panawagan para sa kaliwanagan, mga kapatid. Kaya tingnan nyo po, ano ang pananaw ng mga tao? Hindi pa oras. Hindi pa panahon. So it is good to consider our views, visions, and values, mga kapatid. Kung paano po natin tinatanaw ang mga bagay-bagay at paano po natin pinapahalagahan ang mga bagay-bagay. So this is about vision and values. Paano po natin tinitingnan ang usapin tungkol sa gawain ng Panginoon? Ang sabi po nila, hindi pa panahon. Hindi pa panahon para itayo ang bahay ng Panginoon. Actually po, yan ang kadalasang nagiging problema ng marami po kahit nung panahon po ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo na ang pananaw ng mga disipulo meron pang 4 na buwan bago ang pag-ani. Remember that story? Diba?
So sinasabi po ng mga disipulo ng Panginoon, may 4 months pa and then cometh harvest. Sabi ng Panginoon, lift up your eyes, look on the fields, for they are white already to harvest. Mga kapatid, almost the same. Ang pinakakonsepto sa paningin nila, hindi pa panahon. Sa paningin nila, hindi ganun kahalaga pa yan. Okay? So how about us tonight? Pag pinag-usapan gawain ng Diyos, gaano kahalaga sa'yo? Ano ang pananaw mo sa usapang bahay ng Panginoon? Ano ang pananaw mo sa usapang gawain ng Panginoon? Gaano mo ito pinapahalagahan? Yan po ang challenge na nais ko po na iparating sa bawat isa sa atin in considering this story. Ang panawagan ng Panginoon for them to consider their ways ay panawagan for them to consider their perspective. Kaya sabi niya, Prophet Haggai, sabi mo sa mga taong yan, kasi ang sinasabi nila, hindi pa time. Hindi pa time para itayo ang bahay ng Panginoon. Sabihin mo sa kanila, Prophet Haggai, is it time for you to dwell in your sealed houses and this house lies waste? Imagine 16 years na. 16 na taon na nakatiwangwang po yan. 16 na taon na napabayaan po yan. 16 na taon na pinanatili nila na hindi po nagpapatuloy at hindi po natapos yung building. Tapos sa isip nila, sa pananaw nila, hindi pa panahon. Di ba? Kamusta ang ating pananaw? Baka meron po dito sa atin, magtatapat din ako sa Panginoon siguro pagdating ng panahon. Hindi pa siguro ito yung time. Kasi nasa kabataan ako, pwede kong i-enjoy ang aking kabataan. At saka na lang siguro ako. Kaya siguro meron pong Ecclesiastes 12 and verse number 1. Remember, now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. That is the problem, mga kapatid. Kapag ka ang ating pananaw ay hindi tama, magkakaroon po ng hindi magandang epekto sa usaping gawain ng Panginoon. Kaya hindi ako nagtataka na inabot ng 16 years na hindi nila natapos yung building. Why? Malaking kinalaman ng pananaw. Tama po? Malaki ang kinalaman ng pananaw. Minsan po, mahirap lang ako. Hindi naman siguro para i-expect ng Panginoon na magpa-participate ako, mag-i-involve ako ng sarili. Siguro pagdating ng time na mayaman na ako, mga minamahal, maniwala kayo kung sa mahirap na kalagayan po natin, hindi natin magagawa na gawin sa Panginoon yung maliit na kakayahan natin, lalong mahihirapan po tayo pagka malaki na po ang kailangan nating ibigay. Mga kapatid, mga minamahal, itama natin yung ating perspective. May mga pagkakataon kasi. Isipin nyo po, gawain ng Diyos ang pinag-uusapan. Dito po, bahay ng Diyos ang pinag-uusapan. Tapos sasabihin nila, hindi pa panahon. Tapos pagka inaral nyo po yung kanilang sitwasyon, abalang-abala sila sa mga pangsarili, abalang-abala sila sa mga kanilang bahay-bahay. Pero yung bahay ng Panginoon, pinabayaan. Mga kapatid, mga minamahal, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. So number 1, consider your perspective, a call to enlightenment. So the second point that I would like to share from this message, okay, is consider your priorities. And for me, it is a call for evaluation and examination. Ito ay panawagan para sa pagsusuri. Ito ay panawagan para po sa pag-i-evaluate, mga kapatid. A call for evaluation and a call for examination. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 5. Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ye have sown much and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the mountain and bring wood and build the house. And I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Here we can see that God is leading them through Prophet Haggai. Kinakausap sila ng Panginoon, unahin mo muna ang para sa Panginoon. Amen? Yes. Malaking problema kapag ka ang priority mali.
Sa usapang Kristiyano, alam po natin yan. Lalo na sa ating panahon ngayon. Ang isa sa most quoted verse sa Bible ay ang Matthew 6:33. Ano po ang sinasabi ron? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po'y talata na nagtuturo ng tamang prioridad. And the same thing, as I understand, the same thing na gustong i-point out ng Panginoon, inuna nyo ng inuna ang mga pangsarili nyo, inuuna nyo yung mga bagay-bagay na para sa inyo, pinabayaan nyo ang para sa Panginoon. Mga kapatid, ito pong panawagang ito ay may kinalaman sa tinatawag nating evaluation. Diba? Evaluation. Examine your focus. Evaluate your failures. Maganda po na tingnan natin. Kamusta ba yung ating tinututukan? Kamusta ba yung ating pinapahalagahan? Kamusta ba yung ating inuuna? Ano ba ang masinesentruhan ng ating buhay? And then, maganda rin po na mag-evaluate tayo sa ating pong pagbagsak, sa ating pong paglihis, sa ating pong pagkasira, sa ating pong pagkalayo, sa ating pong pagkakamali. Examine your focus and evaluate your failures. Mga kapatid, pansinin niyo po yung sabi ng verse number 6. Diba? Ye have sown much and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. And then, anong sinabi sa kanila? Punta kayo sa bundok. Go up to the mountain and bring wood and build a house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Amen? Mga kapatid, tinuturuan po sila na dapat matutunan nyo na bago pa ang lahat ng bagay, yung para sa Panginoon muna. Amen? Pagka ikaw magbibigay, wag yung tinanggal mo ng lahat, kung may matitira, tsaka mo lang ilalagay, yung para sa Panginoon, sapagkat ang isang Kristiyano na mayroong tamang prioridad, alam niya na sa lahat ng bagay, una muna ang Diyos. Sa isang linggo, anong dapat? Unang araw. Mga kapatid, sa ating pagbibigay, hindi yung lahat ng bills mo, inintindi mo, pero yung para sa Diyos, hindi mo binigyang pagpapahalaga. A-attend ako pag may time. A-attend ako pag wala akong gagawin. Mga kapatid, ganun ba ang tingin mo sa Diyos na sinasamba mo? Make God our priority. Siyang dapat una. Diba? So, dapat ang Diyos ang una sa buhay natin. Kaya ito ang dapat susuriin ng bawat mga Kristiyano. Kung sa panahon ni Prophet Haggai, ito yung sinabi ng Panginoon, consider your ways, na ang idea po, consider your perspective, consider your priority, and it is also good to learn from this message, diba, to consider your problems. Diba? Meron ba kayo nakitang problema sa panahon ito? Kapatid, sa palagay nyo, hindi po ba problema yung kumakain ka, hindi ka nabubusog? Malaking problema yon. Laki-laki mo na, hindi ka pa nabubusog. Hindi nakakain yung ginagawa ng iba. Lamon na nga eh. Lamon na eh. Diba? Mga kapatid, ito po ay mensahe na nagbibigay sa atin ng paalala kasi mga kapatid, ang goal natin, kaya tayo kumakain para mabusog. Pero nung sabi niya, ye have sown much and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into bag with holes. So, para po mas matukoy natin na talagang ito, suriin nyo. Ito yung talagang problema. Malaking problema to mga kapatid. Verse number 9. Diba? You looked for much and bring a little. And when you brought it home, I did blow upon it. Why? Said the Lord of hosts. Because of mine house that is waste, and ye run everyone unto his own house. Mali yung pananaw mo eh. Mali yung priority nyo eh.
Siyempre, pag mali ang pananaw, mali ang priority, mali ang pinapahalagahan mo, mali ang inuuna mo, mga kapatid, sigurado, dadaling ka dito sa problema. Dahil kahit magpakasipag ka, kahit na talaga lahat ng negosyo, pasukin mo, kahit na po lahat ng nagninegosyo, pinasok bahay mo, di ba? Mga kapatid, hindi mo marireach yung level ng satisfaction. Kaya it is good to consider your problems. Ito po ay, it is a call for an explanation. Di ba? It is a call to explanation. Ang ibig sabihin, ipaliwanag nyo nga po yon. Kasi ang eksaktong naging problema nila, eating without satisfaction. Okay? Effort without sufficiency. Okay? Mga kapatid, ito yung isang matindi pa dyan. Yung pong earning without security. Eating without satisfaction, effort without sufficiency, earning without security. Problema po yan. Problema po yan, mga kapatid. Problema yung kumakain ka, hindi ka nabubusog. Problema yung todo effort ka, pero hindi ka naman nananagana. Problema po yun, mga kapatid, na kumikita ka, pero wala pa rin seguridad. Di ba? Ito ang eksaktong ipinakitang problema po dito. Kaya for me, it is good to somehow be reminded, Christians, it is good for you to consider this very important, sabihin nating message, na tinatawagan tayo para po i-consider natin ang ating pong lakad. Kamusta ang priority natin? Kamusta yung perspective natin? Pagka ba para sa Diyos, kahit ano na lang? Kung tama ang pananaw mo sa service, tama po ba yung late tayong uma-attend? Mga kapatid, tamang pananaw po ba yun na kahit wala naman dahilan, hindi ka dadalo? Tama po bang katwiran yung pagka magbibigay ka, kung ano na lang, di ba? Kung ano lang maisipan mo. Tapos gumagamit ka pa ng talata na hindi mo naman naiintindihan. Mga kapatid, mga minamahal, sabi ko nga ko, ikaw ay pinagbibigay ng ayon sa iyong puso, ano dapat ang maging giving mo? Anong klaseng puso yung sumasalungat sa mga giving na itinuro sa Bible? Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, it is good that in our church, natutunan natin na kapag ka-giving ang pag-uusapan, mga kapatid, kung anong itinuro ng Bible, yun ang ating pong ginagawa. At ipinararamdam natin sa Diyos na siya'y mahalaga sa ating ginagawang pagbibigay. Ipinararamdam natin sa Diyos na kaya tayo nagpipilit na right on time, uma-attend, na huwag tayong malate, na huwag tayong umabsent, na maibigay kung ano yung para sa Kanya, na pagkakanta, mag-practice ng mabuti. Anything na gagawin natin, dapat the best, sapagkat tinitingnan natin na mataas at mahalaga ang mga bagay na ukol sa Diyos. Amen? Hindi katulad po nila. Okay lang yan, kahit wasak ang bahay ng Panginoon. Diba? 16 na taon pa lang naman eh. Hintayin natin siguro na, diba? Hintayin natin siguro mga 20 years bago natin intindihin yan. Mga kapatid, ang pinupunto ng Diyos, Prophet Haggai, yung mga taong yan, hindi magkandatuto para sa mga pangsarili. Pero yung bahay ko, pinabayaan. Hindi po natuwa ang Panginoon, mga kapatid. Mahirap yung madami kang ang pagkain, pero hindi mo ma-feel yung fulfillment. Diba? Mahirap po, mga kapatid, yung trabaho ka ng trabaho, pero hindi masagana. Diba? Mahirap din po yung kumikita ka, pero butas yung lalagyan. Diba? Yun po ang eksakto, mga kapatid. Sa madaling sabi, sa usapang kapaliwanagan, withheld ng Panginoon yung blessing to bring His people back to obedience.
Ibig sabihin, kaya po talaga may mga pagkakataon na i-hold ng Panginoon yung blessing na dapat sana ibibigay niya para matauhan po tayo at tayo po'y para tawagin pabalik sa pagsunod sa kung ano yung kalooban niya. Amen? Mga kapatid, lahat ng gawa natin dapat batay sa ating pagsunod sa kung ano kalooban ng Diyos. Kaya you better examine. You better check. You better evaluate. Consider your ways. Consider your perspective. Consider your priorities. And consider your problems. Amen? Mga kapatid, maliwanag po na ito ay malaking problema. So, anong kailangan natin ngayon? Encouragement. At ang encouragement po ng Panginoon sa kanila, verse 8. Sabay-sabay po, verse 8. Go up to the mountains and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. So, ang goal natin, ang objective natin, is to please God and to glorify God. Amen? So kaya dito makikita nyo po, pansinin nyo sa verse number 12. Then Zerubbabel the son of Shealtiel and Joshua the son of Josedek the high priest with all the remnant of the people, ang sabi po, obey the voice of their God, mga kapatid, and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him, and the people did fear before the Lord. That is actually the good outcome and result. Kaya ang rebuke, mahalaga po yan eh. Diba? Ang reminder, mahalaga po yan eh. So, ibig sabihin, ako ang masasabi ko po sa inyo, ang realization ko, nangyayari po kapag pinaalalahanan ako. Ang realization po, yan, nararating natin yung level na yan pagka nare-rebuke tayo. Kaya po, hindi maganda na Kristiyano ka, ayaw mo ng rebuke. Mahalaga po, mga kapatid, na tayo po ay nare-rebuke. At dito po, ang naging goal is understanding. Okay? The understanding. Ang gustong ipakita, the urgency and the unity. So kung papansin niyo po, ang encouragement po dito sa storyang ito, for the people to understand that their perspective is wrong, that their priorities is wrong, at ang reason kung bakit may problema, bakit nangyayari sa kanila, yung kanilang nararanasan, ang nais po ng Panginoon, maintindihan nila na ito ay dahil sa pagsuway. Mga kapatid, hindi po pwedeng susuwayin mo ang Diyos ng ganun lang yon. Titiyakin ko po sa inyo na ang pagsuway natin sa Diyos, ipaparamdam ng Diyos sa atin ang magiging bunga ng pagsuway natin. Kaya ang panawagan, sumunod tayo sa Panginoon. And the good thing about them, after that rebuke, after that reminder, after that panawagan, na magbalik po sila to consider their ways, mga kapatid, it is good na sila po, nung naintindihan nila, sumunod sila sa Panginoon. Kasi kung dadamihin nyo po, ang talagang pinaka-encouragement sa kanila is the understanding, the urgency. Hindi pagdating ng panahon, hindi po bukas kung ano yung pwede nang gawin para sa Panginoon. Ngayon, gawin mo na. Amen? Alam nyo, ang maganda po sa atin, di ba? Kung tutusin, every anniversary, yung church, kasado na yung isip. Kasi for the whole year, hindi muna natin iniintindihan kung ano yung presenting kailangang gawin para sa gawain ng Panginoon, yun po ang sinesentrohan natin. Kaya pag October, dyan na tayo nagsisimula ng panawagan para sa ating campaign para maging blessing sa mga servants of God. Hindi po ba, pag tinignan nyo po, what a noble, sabihin natin, vision na talagang ang gusto natin, maka-encourage ng mga man of God. Kumbaga mga kapatid, yung maka-encourage ka ng Kristiyano, yung palang po, blessing na yan. Ang laking bagay yan. Pero ang ma-encourage mo, pastor, ang ma-encourage mo, missionary, ang ma-encourage mo, manggagawa ng Panginoon. Wow! Ang laki-laking bagay niyan. Amen? At ang nakakatuwa, hindi po tayo yung, sa isang taon meron tayong ganito dapat makumpleto nyo to. Kaya nga natutuwa po tayo kasi yung mga nagkukumit sa atin in 1 month time, talagang nai-accomplish natin. Kasi ang mahirap pong church, maraming commitment pero hindi pumapasok.
Kasi magkukumit. For a year time po yan. For a year time. At pag malapit na sa deadline at hindi po naibigay, dahil po kahit makahawak ng pera, saka na lang, total sa December pa naman eh. Di ba? So pinagpala na po, saka na lang kasi malayo pa naman. Eh, iba po yung mga Kristiyano na kaya hindi nabibigla, alam na niya kung ano yung para sa Panginoon. Di ba? So, yun po ang maganda. Kasi, meron pong mga sitwasyon na ang nagiging problema ng mga churches sa fellowship namin, kumbaga po, sa 100% na nag-commit, minsan less than 50% lang ang tumutupad. Kaya nakakatuwa na makita na sa church po natin, natutunan ng mga mananampalataya, una, pag nagkukumit tayo, good as cash na talaga yan. Bakit? Kasi ang sistema natin, walang obligado. Wag po kayong mapipilitan, wala pong puwersa na kahit ano, ini-open po natin, ito po ang pangangailangan, ito po ang pagkakataon para makabahagi sa gawain ng Panginoon. Tapos, tayo po bawat isang nagpapasya. Tama o mali? Di ba? Wala tayong pilitan eh. Pero ang nakakatuwa, hindi po yung para makapagpasikat lang, yung iba. Kasi yung iba magpapasikat, magkukumit ng laki-laki, mga kapatid. And then pagkatapos nun, wala na sa church. Bakit? Hindi maibigay yung commitment, nahihiya. Diba? So, yung pa naging dahilan para mawala ka sa church. Hindi ka naman obligado. Tama po? So, kaya lang, kung tama ang pananaw mo, hindi po pwedeng hindi ka sasama eh. Kung tama ang pananaw mo, tama ang priority mo, hindi mo siya pwedeng baliwalain. So kaya sabi ko, it is great, it is wonderful for the church na natutunan po natin that every time na may gagawin tayo para sa Diyos, una yan. Hindi natin siya nilalagay sa least consideration. Pagka para sa Diyos, ang pananaw natin, mahalaga yan. Amen? Pagka para sa Diyos, ang tamang tanaw natin, una yan. Hindi po pwedeng pag may natira. Mga kapatid, alam nyo naman siguro in principle na kapag ka ang ating pong ibibigay, mga tira-tira, nagpapadama na yung bibigyan natin, hindi ganun kahalaga. Kaya pag Diyos ang pag-uusapan, siya po ang una. Ang ibibigay natin, hindi yung walang halaga, kundi yung may halaga sa atin. Amen? For I will not offer anything to God that costs me nothing. Kaya nung nagkaroon tayo, nung mga lumalapit po kay PNG, kay Sister Flo, kay Pastor Donald, minsan, mabibless ka eh. Kasi, pag nakita mo yung tao na nagbigay ng ganon, alam mo, hindi naman siya mayaman. Pero sa kanyang pananaw, sana po yung pagtitipid natin, gamitin po natin yan at i-apply natin yan sa paggastos natin sa mga wala namang kakwenta-kwentang bagay. Sana naman, wag i-apply yung tipid pagka sa gawain ng Diyos gagawin. Tama po? So kaya po, naaalala ko lang nasa halos 7 million ang nagastos natin doon sa itaas natin. Pagka inisip nyo, saan galing yun? Hindi naman tayo nanghingi sa labas, tama? Dito talaga nang galing sa loob eh. Diba? Paano nangyari yun? 7 million worth ng project. In 6 months time, for almost a year, natapos po yung project. Saan ang galing yun? Sa mga mananampalataya, sa members, sa mga members ng church na ito na may tamang pananaw at may tamang prioridad na alam na ang magbigay ay hindi kalugihan, kundi susi upang tayo po ay lalong pagpalain. And the good thing is that we emphasize in this church na kaya tayo magbibigay, hindi para bida tayo, kaya tayo magbibigay para i-please natin ang Panginoon. Kaya nung sinabi niyang, go up to the mountains and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, said the Lord of hosts. Mga kapatid, kung papansinin niyo po yan, ipinaramdam na ng Diyos na talagang ikinasasaya niya kapag ka ang pananaw natin tama. Ikinasasaya niya pagka ang priority natin tama. Pero isang bagay na tinalakay natin, consider the problem. Bakit po ba nakakaproblema? Yung bang kumakain, hindi ka nabubusog. Diba? Yung todo effort, pero wala rin. Yung pong kumikita, pero hulog.
sa lalagyang butas. Mga kapatid, yan po'y magandang maging warning sa bawat isa sa atin. So dapat, understanding. It is very important. This is the encouragement. Verses 12 to 14. The encouragement. It is about the understanding. They recognize their wrong ways. Naintindihan nila na kaya pala ganito nangyayari. Minsan yung tithes ko, hindi ko pala naibibigay. Kasi yung offering ko, ganito pala, ganyan pala. Di ba? Kasi may mga pangangailangan ako na hindi ko naging concern kung ang makuha ko yung para sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, isang bagay na dapat maintindihan nyo, na talagang ang Diyos, ang isa sa ginawa niyang programa para pagpalain ka, magtapat ka. Amen? Para pagpalain ka, sumunod ka. Ang faithfulness and obedience. Anong sabi? A faithful man shall abound with blessing. Hindi po pwedeng maging faithful ka nang hindi ka sumusunod sa Diyos. Tama po? So the understanding, nung naintindihan nila na mali ang kanilang paraan, sumunod na po sila mga kapatid. Ginawa na po nila ang kalooban ng Diyos at natakot sila sa Panginoon. Amen? Bagamat nililiwanag natin lagi na pag nababasa natin yung takot sa Panginoon, reverential fear po yan. Yung talagang mataas na pagkilala po yan. So the understanding, and then they realize the urgency, tama? Na hindi po, tsaka na. Kailangan gawin natin. Kailangan pahalagahan natin. Kailangan unahin natin. And then, the unity, mga kapatid. The unity, the people work together for God's glory. Sila pong lahat. Tingnan nyo, sabi po ng verse number 14. And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Josedek, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people, and they came and did work in the house of the Lord of hosts, their God. Amen? Wow. Ang gandang tanawin. Nung natauhan, dahil tinawag to consider their ways Nung sila po ay namulat, naintindihan nila, nakita nila ang urgency, and with one heart and one mind, silang lahat ay nagtrabaho. Amen? So, ito po, mga kapatid, ay napakalaking bagay na talagang maikukonsider po natin. Kaya, I hope and I pray na ito pong message na ito ay naging enlightenment po. Nagbigay ng enlightenment, nagbigay ng liwanag sa bawat isa sa atin. Nawa ang mensaheng ito magdala sa atin sa evaluation and examination. And then, magkaroon tayo ng unawa kung paano natin ipapaliwanag yung mga nangyayari sa buhay po natin katulad ng kanilang naging sitwasyon. Ayong gabing ito, magbulay po tayo sa mensahe ng Diyos na ating napakinggan. Gaano kahalaga sa iyo ang mga bagay ng Panginoon? Sa anong bahagi ng buhay mo, binibigyan mo ng pansin ang mga bagay na para sa Panginoon? O marahil po, as you listen to the message, medyo na-realize natin na yung pong mga nagiging sitwasyon natin sa buhay, sa ating pong naintindihan, ito po ay dahil na rin sa mga maling gawi natin sa buhay natin bilang Kristiyano. Tumayo po tayong lahat. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. How is your perspective? Your priority. Nasagot ba yung tanong sa isip at puso natin tungkol sa mga nagiging sitwasyon natin sa buhay? Alam niyo po, it is very important for us to understand the importance of the things of God in our lives. Magandang maintindihan natin that God should be our priority. Magandang maintindihan po natin na ang usapang para sa Panginoon ay hindi kailangan pinagpapaliban. At dapat may kaisahan tayo at may pakikiisa tayo ng puso sa mga bagay na gagawin para sa Diyos. Kamusta ang pagpapahalaga natin sa Diyos at sa Kanyang gawain? Kamusta ang prioridad natin? If the Holy Spirit is convicting you, if the message of God is clear to you, ngayon sandaling ito, and then the Holy Spirit is convicting you,
If you want to respond, leave your place, go to the altar, pray to God, talk to God, and tell God, Lord, thank you for this reminder. Thank you for this rebuke. Narealize ko po, may nasagot po sa tanong sa isip ko. May niliwanag po sa akin ang iyong salita ngayong gabing ito. At gusto kong ipadama sa iyo, Panginoon, that I am willing. Katulad ng mga taong ito na matapos silang kausapin, matapos silang paunawaan ni Haggai, the prophet, patungkol doon sa kanilang mga maling gawi at maling kaugalian. Sila po, nung maunawaan nila ito, sila po'y sumunod, sila po'y natakot sa Diyos at nagkaisa na gumawa sa bahay ng Panginoon. Sige po, magandang pagkakataon nito. Kung meron dapat ihingi ng tawad, ihingi po natin ng tawad sa Diyos. Kung meron pong liwanag sa kalituhan sa isip natin, pasalamatan po natin ang Panginoon. Kung meron pong tugon ng ating puso sa pangungusap na ginawa ng Diyos, sabihin po natin sa Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit tayo lumalapit sa harapan. Yan ang dahilan kung bakit tayo lumalapit sa altar. Sige po. Dakilang Diyos, salamat po sa paalalang ito. Salamat po sa isang napakahalagang turo o aral na ito, Panginoon. Salamat po na sinaway mo kami, dakilang Diyos. Sa naging pangungusap mo sa mga tao, sa bayan mo, sa mga pahayag po ni Prophet Haggai, dakilang Diyos, naliwanagan po kami. At narito kami, lumalapit sa harap, una, para pasalamatan ka po sa iyong pagtuturo sa amin at upang tumugon po sa pangungusap mo sa amin, Panginoon. Lord, nawa may tama po namin ang aming perspective. Nawa, Panginoon, maiayos po namin ang aming priority. At nawa, masolusyonan po ang aming problema sa pamagitan po ng pagsunod sa iyo, dakilang Diyos, sa pagganap ng iyong kalooban at pagpapahalaga sa mga bagay na ukol sa iyo, Diyos. Panginoon, ikaw po ang magpala sa lahat ng lumapit at ngayon po'y tumugon sa mensahe. Igawad mo po ang iyong basbas sa bawat isa po sa amin. Lord, thank you so much for blessing us through thy word ngayong gabing ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat, please. Okay, nagpapasalamat po ako sapagkat kahit sa kalye po natin ginawa ang ating service ngayon. Opo. Kasi meron tayong tinatawag na street preaching, di ba? Eh, ayan po, kitang-kita nyo, nasa kalye tayo ngayon, ho? By the way, congratulations sa children's ministry natin. Naging matagumpay yung unang part, yung unang pagpapalabas. And then, Sabado yata, di ba? Merong muling papalabas, ano? So, ano ba tawag nyo doon? Play, okay? So, and we appreciate the leaders of the children's ministry, amen? So, thank you, Pastor Nolan and the whole team. Salamat din sa matitinding casting natin, ano? Salamat sa mga bata natin at doon sa mga nakipagtulungan. So, ganun po. Pagkagawain ng Diyos, papahalagahan natin talaga. Amen? Yun po yun, no? Application po yun eh. Pinapahalagahan po natin ang bawat gawain ng Panginoon. Kaya sa anniversary, ulitin ko po, pangako, hindi natin sa kalye gagawin. Ha? Doon po sa bahay ng alumni natin gagawin ang ating anniversary celebration. Pero evangelistic muna tayo sa umaga. Tapos huwag niyong baliwalain. Mag-imbita kayo. Amen? Mag-goal kayo. Dalhin niyo po yung isang barangay para huwag kayong matakot na sumobra sa 200. Ang mas maganda pong peer natin, baka hindi umabot ng 200, kaya kailangan mag-double time tayo. Amen? Yung makarinig po sila ng mensahe. Hindi tayo nagliligtas pero at least marinig po nila ang mensahe. Amen? So kaya I am encouraging everyone to please give your best, do your best para po makapag-imbita po tayo.
At hindi na po tayo para magkampanya sa idea na may ipamimigay tayo sa mga iimbitahan natin. Hindi ko po sinanay na kapag ka po nag-evangelistic meeting tayo, meron tayong mga, hindi po masama yun, hindi masama yun, pero mas maganda po talaga na ma-develop natin yung ganong klase po ng pagsasagawa ng ating pong evangelistic meeting. Para alam nila na ang pupuntahan nila talaga yung mensahe ng Panginoon. Amen? And then, sa anniversary po, doon tayo, meron pong masaganang pagsasalo-salo. At tiyakin nyo pong sa anniversary, tiyakin yung pagkakain kayo, mabubusog kayo. Okay? So, pero kapag ka hindi tama ang puso, kahit kainin nyo yung pagkain ng katabi nyo, hindi pa rin kayo mabubusog. Iyan ang titiyakin ko sa inyo. Alright, thank you so much and God bless us all. Tawagin natin ang ating pong tagapangasiwa. Amen. Salamat po sa atin pong mahal na Bishop sa napakaganda pong mensahe na ibinigay po sa atin. At ngayon po, dadako po tayo sa atin pong pagbibigay ng ating pong tithes and offering. But before that, let me read to you po ang nakasulat po sa Proverbs chapter 3 verse 9. Ang sabi po, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Ama, salamat po Panginoon sa pagkakataon na kami po ay makapagbalik po sa inyo ng amin pong mga kaloob. Nawa po Panginoon, sa pamamagitan po nito, mapurihan po namin ang Panginoon ang inyo pong pangalan. Salamat Dakilang Ama, kayo po ang patuloy na mag-bless po sa amin. In Christ's name I pray. Amen. As we give, let us sing anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope He's pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant to the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm going to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that cost me nothing. Okay, so na-bless po ba kayo mga kapatid? Okay, ngayon po ay birthday ni Venice at saka po ni Gab. Okay? So, kaya kantahan natin. Tawagin natin si Kuya Gab. Kuya Gab, punta ka dito. Ang family po nila actually nasa Puerto Princesa, nasa Palawan. Sila Deacon Edwin, sila Ate Raquel. Dito ka, Kuya Gab. Dito ka. Kantahan natin si Kuya Gab. Pastor Rodel, pakikantahan natin. All together. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you. And blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Okay, pakinggan po natin ang 10 minutes speech ni Kuya Gab. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon po sa panibagong taon po na binigay niya po sa akin po, Lord. Sa protection po, sa gabay niya po sa akin po, Lord, sa bawat araw po, sa nakaraang taon po. Nagpapasalamat din po ako kay Bishop po, Lord, na since pagkabata ko pa po, naging gabay na rin po siya sa akin. As well na rin po kay PNG at kay Pinals po. At sa mga kaibigan ko po, kila Sean, pati kay Jenner po. Grabe, may shoutout pa, ha? May shoutout pa. Shoutout din sa'yo, Kuya Jonel. Sige nga, pakilakas mo nga. Shoutout yan, ha? Shoutout Kuya Jonel. Grabe. So, mukhang alam mo kung sino yung mga lalabas ngayon, ano?
Okay. So, pag-pray po natin ang Pineira family. Okay, baka meron pa. Sige, 10 minutes yan eh. Okay. So, pag-pray natin ang Pineira family. So, nandun sila sa Palawan. At si Gab, hanggang kailan ka dito? Hanggang matapos mo yung course mo, di ba? Pero wag nyo naman ipag-pray na wag matapos yung course ni Kuya Gab, ha? Hanggang sa makapag-asawa si Kuya Gab. Okay. Happy birthday, Kuya Gab! Okay, si Benice, kung nakikinig ka at nanonood ka, happy birthday, Benice Bedar. Okay? Kusig, shoutout din pala sa'yo. Kanina. Grabe, Kuya Sig, may habol shoutout pa. Okay, Pastor Rodel, please. Blessed birthday to you. Ayun lang. Okay, so again, panalangin po natin yung sa Saturday na rerun po ng musical po ng kids. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for the spiritual blessing, Lord, na amin pong tinanggap mula po sa amin pong mahal na Bishop Freddy, Panginoon. Thank you so much po sa patuloy pong patnubay sa Kanya, sa patuloy na pagbibigay, Panginoon, ng karunungan na maibahagi sa amin at kami po ay ma-encourage, Panginoon. And we're so thankful, Panginoon, sa gabing to, Lord, sa amin pong natutunan. Patuloy namin itong may apply. Salamat din, Panginoon, sa pinabagong taon na dinagdag nyo kay Labinis, kay Kuya Gab, patuloy pong pagpalain sila and their family, Panginoon, kayo po ang patuloy na mag-ingat. Thank you so much, Lord, at pinupuri namin ito, pinapasalamatan. Ibigay niyo rin pong pag-iingat sa bawat isa sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, pag-uwi sa amin pong mga tahanan, at kayo pong patuloy madakila muli sa amin pong pagkikita-kita on Sunday para muli kayo ay sambahin at pasalamatan. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang rerun ng Kids Musical on Saturday. Pinupuri namin ito, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. God bless us all.